Si Abraham ay hindi isang supernatural na nilalang. Si Abraham ay isa ring taong puno ng pagkakamali at may mga pagkakataon sa buhay niya kung saan hindi talaga siya makapaniwala ng tama. Ngunit nagawa niyang sumunod at tahakin ang landas na yon dahil may ipinakita sa kanya ang Diyos. Ang Diyos ang siyang dapat magbigay sa atin ng pananampalatayang iyan. Ang Diyos ang kailangang magpakita sa atin. Tayo'y mahihinang tao. Hanggat hindi tayo nakakakita ng kahit ano roon, hindi tayo makakakilos. Maliban na lang kung makakita tayo ng isang bagay na kamangha-mangha, hindi tayo kikilos. Ngunit ang Diyos ay napakadakila, napakalaki, kaya't napakahirap para sa atin na maunawaan. Nabubuhay tayo sa isang mundong may tatlong dimensyon. Nauunawaan lamang natin ito sa loob ng dimensyong ito. Gayunpaman, ang Diyos ay higit pa sa bilang ng mga dimensyon. Kung masisigasig ka o may kaalaman ka sa agam o quantum mechanics, maaaring maiintindihan mo. Labis na itong nakakaligtaan namin. At parang, alam mo na, ito ay dalawang dimensyon, tama ba? Sa eroplano na ito ay dalawang dimensional. Sabihin nating may nilalang sa eroplanong ito. May nilalang sa eroplanong ito. Tatlong dimensyon ako. At ang taong ito, kung gusto niya akong makilala, kailangan niya akong tingnan, mapansin dito. Pasensya na sa kahinaan ng sa isang ito, linya-linya. At kailangan niya akong maramdaman, linya por linya. At hindi niya talaga ako maimahe ng buo. Kung ano ang nakikita niya sa sandaling iyon, kung nandito siya, nakikita niya ang isang linya nito. Kaya para matukoy o makilala niya na ako ay isang three-dimensional na nilalang, aabuti ng mahabang panahon para iskanya ako linya por linya, di ba? Pero sabi ko sa kanya, "Uy, kaibigan mo ay narito at ito ay si G. Tissue. Ito si Ginang. Tissue." Napakalapit nila sa isa't isa. Pero sinasabi ko sa kanya, sa totoo lang, mas malapit ako sa iyo. Kaysa sa asawa mo. Pero dahil hindi ko hinahawakan ang linyang ito, ang patag na ito, hindi niya ako mapapansin. Sabi ko, mas malapit ako sa iyo. Nakikita ko kayo lahat. Kaya kitang alagaan. Hindi niya yun nahahalata. Ang sabi ko, ako ito. At ang tanging napansin niya lang ay ang isang bahagi kung saan ko siya hinawakan. Ako ito, hinahawakan kita. Nakikita niya ako bilang isang maliit na tuldok na yon. Naintindihan mo ba ang sinusubukan kong sabihin? Napakalaki ng Diyos at ang nakikita lamang natin ay kung ano ang ating nauunawaan bilang mga taong limitado. Kaya't lumapit si Jesus at sinabi, "Ako'y higit pa sa iyong nakikita. Ito ang Diyos." Kaya sa unang oras na ito, susubukan kong ipakita sa inyo kung gaano kalaki ang Diyos. Nagustuhan mo na husto ang mga kagamitan sa Sunday School kahapon. May gagawin pa akong ibang klase ng gawain sa Sunday School. Kaya pwede mo nang ibaba ang panulat mo. I-enjoy mo lang ang unang oras na ito. Wala kang ngang notes para dito, okay? Pero simula sa ikalawang oras, baka gusto mo nang magtala. O okay, Diyos na siyang mas dakila kaysa sa lahat. Juan, Kabanatang 10, versikulo 29. Ang aking ama, sabi ni Jesus, ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila kaysa sa lahat. Ano ba lahat? Ang lahat ay nangangahulugang lahat ng bagay sa sansinukoop, lahat ng bagay na maiisip natin, at walang sino man ang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng ating Ama. May at ako at ang Ama ay iisa, si Jesus, isang mahirap na lalaki mula sa Nazareth.
na tila walang-wala ay nagsasabing, "Ang aking ama ay mas dakila kaysa sa lahat at siya at ako ay iisa." Ako rin. Dalangin ko na maniwala ka at maranasan na ang dakilang Diyos na ito ay iyo ring Ama. Diyos na siyang higit na dakila kaysa sa lahat. Diyos na siyang higit na dakila kaysa sa lahat. Ang laki. Isipin natin ang laki ng Diyos na lumikha ng samsinuko, ang laki ng araw at ng mundo. Simulan natin diyan. Ang radius o ang diametro ng araw ay humigit kumulang 100 beses kaysa sa mundo. Maiisip mo ba? Maiisip ko ba? Kung ang mundo ay kasing laki ng bola ng pingpong, nakalimutan kong dali ng bola ng pingpong kaninang umaga. Kung ang daigdig ay kasing laki ng bolang pingpong, ang diametro ng araw ay magiging humigit kumulang 5 metro. Mula sa TV na yon patungo sa TV na yon, malamang higit pa ba yon doon? Doon sa paligid, okay? Isipin mo ang isang bola ng pingpong, iyon ang mundo at iyon ang araw, okay? Ang volume ng araw ay magiging humigit kumulang 1.3 milyong beses ang laki ng mundo. Sa madaling salita, ang araw ay sapat na malaki para magkasya ang 1.5 milyong tao. Mga lupa sa loob nito. Kaya ang diametro ay maaaring ganun lang kahaba. Pero kung iisipin mo ang isang globo, isang three-dimensional na globo, sa loob ng araw na yon, 1.3 milyon daigdig ang kakasya. Ganyan kalaki ang araw. Gayunpaman, ang araw ay isa lamang sa 6,000 bituin na nakikita natin gamit ang mga mata lamang. Tinansya ni Einstein na magkakaroon ng humigit kumulang 10 hanggang ika-25. Ibig sabihin ay 25 mga bituin sa buong universo. Napakarami nito na kahit makabilang ang isang tao ng hanggang 20 sa isang segundo, mayroon pa ring makakabilang ng hanggang 10 sa isang segundo. Kahit pa makapagbilang ka ng hanggang 20 sa isang segundo, aabutin pa ng 100 kwadrilyon taon para mabilang lahat. Ang dami palang bituin dyan. Yan, pansya ni Einstein. Kumusta naman ang ibang mga bituin? Ang araw, gayang alam mo, ay hindi isa sa mas malalaking bituin. Isa ito sa mas maliliit na bituin. Ang araw ay isang bituin. Alam mo yan, di ba? Ang araw ay isang bituin. Ang lahat ng iba pang mga bituin ay parang mga araw. Ito ay lumilika ng liwanag at init. Ang daigdig ay iisang planeta lamang sa solar system. At saka may iba pang mga bituin. May sino man ba dyan na gustong bigkasin ito? Hindi ito si Betelgeuse. Si Betelgeuse pala. Betelgeuse, okay? Ang Betelgeuse ay nasa layong humigit kumulang 427 light years mula sa atin. Alam mo ba kung anong light year, di ba? Naglalakbay sa bilis ng liwanag at naglalakbay sa bilis na iyon nang walang pahinga sa loob ng isang taon. Isang light year lang yan, di ba? Gawin mo yan sa loob ng 427 taon na. At nariyan si Betelgeuse. Ang diametro nito ay doble ng orbit ng daigdig sa paligid ng araw. Kaya kung ang mikroponong ito ay ang araw, ang dulo ng daliri ko ay ang daigdig, umiikot ito ng ganito. Tama ba? Ang orbit na iyan ay mas malaki kaysa sa araw mismo. Ang diametro ay doble ng orbit ng daigdig sa paligid ng araw. Kaya kung ang daigdig ay kasing lakinan, isang bolang pingpong, ang diametro nito ay kasing haba ng 6 na gusali ng Empire State. Nakapunta ka na ba sa New York? Dati, itong isa sa pinakamataas na gusali. 6 na gusali ng imperyo ng estado na magkakapatong. 512 milyong araw, hindi ang sa daigdig, ang maaaring magkasya sa Betelgeuse. Yan ay 665.6 na trilyong Nagtataka kayo, bakit natin ginagawa ito? Yung parehong bagay na iniisip mo nung kinakalkula natin ng mga genealogy. New SEPI. Ang mga bituing ito ay hindi kumikislap na maliliit na bituin. Kung ang daigdig ay kasing laki ng bolang pingpong, ang diametro ng bituin na ito ay magiging kasing haba ng dalawa. Mga tulay ng Golden Gate sa San Francisco,
mga tulay ng Golden Gate na may habang mga 2.7 kilometro. Kaya dalawang ginintuang tarangkahan, mga tulay na pinagsama-sama. Maiisip mo ba ang daigdig at pagkatapos ang dalawang tulay ng Golden Gate na pinagsama-sama, gumuhit ng isang malaking bilog sa paligid nito? Kasya rito ang 2.7 kwadrilyon ng mga daigdig. Kung pag-uusapan ng oras, ang isang taon ay may 31,536,000 na segundo. Nawala na ba kita sa mga numerong ito? 1 milyong segundo ang nakalipas mula ngayon ay 12 araw na ang nakalipas. Ang 1 bilyong segundo ang nakalipas ay mga 31 taon na ang nakalilipas. Pakibaliwala ang Hunyo 1981. Mga 31 taon at 8 buwan ang nakalipas. Ang 1 trilyong segundo ang nakalipas ay 31,700 hanggang 31,710 na ang nakalilipas. Ang 1 quadrillion segundo ang nakalipas ay 3,179,000. 792 na ang nakalilipas. Hindi na ito masaya. Masyadong malaki. Naiintindihan mo ba kung gaano kalaki at gaano kalayo ang mga bituin nito? Ngunit may isang mas malaking bituin, ang Canis Majoris, isa sa pinakamalaking bituin na natuklasan ng mga siyentipiko sa ngayon. At mas marami pa ngayon. Medyo luma na ito. Kung ang daigdig ay kasinlaki ng bolang pingpong, ang diametro ng bituin ay magiging kasintaas ng bundok Everest na mga 10 kilometro ang haba. Isipin mo, sinusubukan mong punuin ang buong estado ng Texas. Nakapunta ka na ba sa, alam mo ba ang mapa na ang Texas ang pinakamalaking estado sa Estados Unidos? Sinusubukang punuin ang buong estado ng Texas ng mga bola ng pingpong na may lalim na mga 56 na sentimetro. Pinupuno ang buong estado ng Texas ng mga bola ng pingpong. Ganyang kalaki. At ang bawat bola ng pingpong ay ang daigdig, tama ba? Ganyang kalaki ang bituin na ito. Ang nakakagulat ay mayroong 10 hanggang 25 sa mga bituing ito. Hindi lamang ito iilang bituin na kumakatawan o naroon. 10 hanggang 25 na mga bituing ito sa Sansinukob. Ngayon, isipin natin ang tungkol sa kalawakan. Naguguluhan ka na ba? Meron tayong sistema solar. Ang planeta ay umiikot sa araw. Yan ang sistemang solar. Pero may mas malaking unit kung saan ang mga naturang solar system. Kaya marami sa mga solar system na ito ay magkakasamang nakakakumpol. At iyon ay tinatawag na galaxy. Ang bawat kalawakan ay naglalaman ng humigit kumulang 300 bilyong bituin at mayroong hindi bababa sa 178 bilyong kalawakan na maaaring kalkulahin ng sangkatauhan sa sansinukop na ito. Isa sa mga galaksyang pinakamalinaw at pinakamadaling maobserbahan sa ating kalangitan ay ang Whirlpool. Alam mo ba kung saang galaxy tayo naroroon? Milky Way, di ba? Galaksyang Milky Way, at ito ay nasa layong 31 milyong light years. Ang bilis ng liwanag ay 186,000 milya kada segundo, nakatumbas ng humigit kumulang 671 milyong milya kada oras, 1.08 bilyong kilometro kada oras. Kaya ganun ang bilis ng liwanag. Kaya mong lumipad ng 31 taon sa ganitong bilis para marating ang kalawakang iyon. Inihisip mo, masyadong malayo, masyadong mahaba, wala tayong dapat pakialaman. Pero nasaan ang Diyos dito? O ang isang light year ay 5.9 trilyong milya, humigit kumulang 10 trilyong kilometro, isang light year. 8 minuto lamang ang kailangan para makarating ang sikat ng araw sa araw. Kaya isipin mo, sa bilis na yan,
Ang isang light year ay 5.9 na trilyon o 10 trilyong kilometro at wala pa tayong nakikitang alikabok sa hangin Tama ba? Kaya mo ba? Naiisip mo ba kung gaano nakalaki ang kalawakan gayon? At nandito tayo sa bolang pingpong na yan, tapos hindi mo man lang kita mahanap sa bolang pingpong na yan? Okay, ang talong natin ay hindi kung may iba pang mga nilalang sa Sansinukob. Kailangan nating magtuon kung gaano kadakila ang Diyos at kung gaano tayo kaliit. Sa 6.5 o 7 bilyong tao sa mundo, kayo ang pinili ng dakilang Diyos upang maging kanyang bayan. Hindi ba't espesyal tayo dahil diyan? Bakit siya naparito sa maliit na lupang ito? Pinag-uusapan natin ito dahil kapag pinag-uusapan natin ang pagdating ni Jesus sa pamamagitan ng talangkanan, saan siya nagmula? Sino itong Diyos na darating? Ipang iligtas tayo. Sino ang Diyos na ito? Bakit siya darating? Hinihintay namin ang pagbabalik niya. San galing? Gaano siya kinaki? At para sa atin, para sa Diyos na lumikha ng buong sansinukop na iyon na bumaba upang iligtas ako, bakit? Bakit? At sinasabi sa atin ng 1:3:16, iyon ay ang kanyang pag-ibig. Ganyang kalaki ang pagmamahal niya. Ngunit inaakusahan sila ng mga tao na peke, erehe at hindi lehitimo. Sinusubukan naming sabihin sa Diyos kung anong gagawin at sundin ang ating mga kagustuhan. Sasabihin namin sa Kanya, kung hindi mo gagawin ito, hindi ka Diyos. Ganito dapat ang Diyos. Dapat sana ay mabuti ang Diyos sa ganitong paraan. Sinusubukan naming tukuyin kung ano ang kailangang maging Diyos at kung paano dapat kumilos ang Diyos. Para bang hindi pa sapat para sa dakilang Diyos na iyon na bumaba sa amin, dinala namin siya sa krus. Kaya baka hindi na pinansin ang ipinaliwanag ko. Kaya ipapakita ko ito sa iyo. Panoorin natin itong video at saka tayo magpapatuloy.
Gaano kalaki ang Diyos? Naiisip mo ba kung gaano tayo kaliit sa mundong ito? At makapaniwala ka ba na gusto niyang pumunta sa mundong ito? Sa atin? Umaasa ako na hindi ka mawawalan ng tiwala dahil napakalaki nito. Ngunit ang punto ay, kailangan nating maunawaan kung gaano kalaki ang ating Panginoong Hesus. Hindi lang ito nasa timbangan ng mundong ito. Epo, matagal bago ko na ipaliwanag iyon. Maglalaan ako ng ilang minuto pa para magpaliwanag. Anong itinuturo sa atin ng dakilang Sansinokob? At hindi ako sigurado tungkol sa multi-universe. Ito ay isang bagay na natagpuan ko sa YouTube. Kaya baka gusto mong maglagay ng link para doon bilang sanggunian. Ngunit anong itinuturo sa atin ng kadakilaan ng Sansinukob? Noong ika-20 siglo, ang astronomong si Edwin Hubble, alam mo na, ang teleskopyong Hubble, tama ba? Natuklasan ni Hubble na ang universo ay lumalawak sa pamamagitan ng matematikal na pag-uulit ng proseso. Kinalkulan niya na ang lahat ng bagay sa sansinukop, kabilang ang materya, enerhiya, kalawakan at maging ang oras mismo ay talagang may simula. Ito ay pagtingin lamang dito mula sa pananaw ng agham. Mula sa teoryang ito nagmula ang teorya ng Big Bang. Hindi maiiwasan ang katotohanang may iisang simula lamang ang sansinukop. Konklusyon, lahat ng bagay sa sansinukop ay nagmula sa isang pasimula. Dapat ay may simula. At ito ay nagmula sa wala. Hindi masasabi sa atin ng agam kung ano o sino ang nagpasimula sa sansinukob. Nakabuo sila ng teorya ng Big Bang, ngunit ang ilan ay naniniwala na malinaw itong tumutukoy sa isang lumika. Kailangan mayroong isang banal na nilalang na siyang nagpasimula ng lahat. Isang siyentipikong Briton, si Edmund Whittaker ang nag-uugnay sa simula ng ating sansinukop sa banal na kalooban na siyang bumubuo sa kalikasan mula sa kawalan. Maraming siyentipiko ang namangha sa pagkakatulad ng minsanang pangyayari ng paglikha mula sa wala na may salaysay ng paglikha sa Biblia sa Genesis 1. Kaya naman, natutuksan nila na ang Biblia ang pinakamahusay na paliwanag. Bagamat ayaw nilang paniwalaan, ang salaysay ng Biblia tungkol sa paglikha ang pinakamahusay na paliwanag na akma sa kanilang natuklasan sa agam. Hanggang sa natuklasan ito, ang mga siyentipiko, ang paniniwala sa Biblia na ang paglikha ng lahat ng bagay ay nagmula sa wala ay hindi makasiyentipiko. Bagamat tinawag niya ang kanyang sarili na isang agnostiko, napilitan si Robert Jastrow dahil sa kanyang ebidensya na aminin na, hindi. Nakikita natin kung paano humahantong ang ebidensyang astronomikal sa isang pananaw sa Biblia tungkol sa pinagmulan ng mundo. Isa pang katulad na pahayag ang nagmula sa agnostikong si George Smoot, ang siyentipikong nagwagi ng Nobel Prize na namamahana sa eksperimento sa Cobb. Doon, aniya, walang duda na mayroong pagkakatulad sa pagitan ng Big Bang bilang isang pangyayari at ng Kristiyanong paniniwala sa paglikha mula sa wala. Di nagtagal, natanto ng mga kosmologo na dalubhasa sa pag-aaral ng sansinukob at ng mga pinagmulan nito na ang posibilidad ng pagsabog ng kosmiko ay hindi kailanman maaaring magdulot ng buhay. Hindi hihigit pa sa magagawa ng isang bombang nuklear maliban na lang kung ito ay eksaktong dinisenyo para gawin ito. Kaya sinasabi ng mga evolusyonistang ito, nagkataon lang dahil sa isang malaking pagsabog mula roon, nalika ang sansinukop at nagkaroon ng buhay. Sinasabi niya, maiisip mo ba na may sumabog na bombang nuklear at may buhay na lumalabas mula roon? Tungkol ito sa, alam mo na, sa mga posibilidad. Maliban na lang kung ito ay eksaktong dinisenyo para gawin iyon. At nangangahulugan niyon na dapat ay isang taga-disenyong nagplano nito. Napakataas na talino, kataas-taasang taga-disenyo. Nagbibigay sila ng maraming iba't ibang pangalan para sa nilalang nito. Sinusubukan nilang iwasan ang salitang Diyos. Kaya sinasabi nila na super intellect, supreme designer, banal na nilalang.
Kinakalkula ng mga pisiko na para umiral ang buhay, ang grabidad at ang iba pang mga batas ng pisika na namamahala sa ating universo ay kailangang masalimuot na ibagay. Sakto lang, kung hindi ay hindi maaaring umiral ang ating universo. Kaya ang ideya sa likod, ang katotohanan, kailangan ng isang taga-disenyo ay parang sumasalungat sa ideya ng evolusyonista para sa isang amoeba na maging tao. O alam mo na, mag-evolve tungo sa isang buhay na nilalang. Parang nasa karagatan, iba't ibang partikulo ng metal at paggawasak ng barko, lahat ng ito ay nangyayari. At ang mga metal na ito, ang lahat ng iba't ibang materyales na ito ay lumulubor sa dagat. Kahit papaano sa kabila ng mga alon at pagtaas ng tubig, nagsasama-sama sila at alam mo na sa paglipas ng panahon, maging ganito. Alam mo kung gaano kakomplikado ang disenyo ng mga relo para matiyak na tama ang oras. At ayun, alam mo na, naayos na ang lahat. Nasubukan mo na bang paghiwalayin ito? Paghiwalayin ito? Meron ako. Hindi ko na may balik yun. Pero sinasabi nilang ang ebolusyon, ayon sa teorya nila, ay mas mahihap kaysa rito dahil nagmula lang ito sa baybayin mula sa lahat ng iba pang mga partikulo na lumubog sa karagatan. Kaya sinasabi ng mga siyentipiko na kahit ang Big Bang ay dapat na masalimuot na dinisenyo ng isang tao o isang nilalang. Halimbawa, kung ang bilis ng paglawak ng universo ay bahagyang humina, malamang na hinila ng grabidad ang lahat ng materya pabalik sa isang malaking pagkikiskis. Kung hindi lang kasing bilis ng paglawak at mas malakas lang ng kaunti ang grabidad, malamang hinigop nito pabalik ang lahat. Hindi natin pinag-uusapan ng tungkol lamang sa 1 o 2% na pagbabawas sa bilis ng paglawak ng universo. Isinulat ni Stephen Hawking, kung ang bilis ng paglawak 1 segundo pagkatapos ng Big Bang ay mas maliit kahit isang bahagi sa 100,000, milyon, ang sansinukop ay muling gumuho bago pa man ito umabot sa kasalukuyang laki nito. Sa kabilang banda, kung ang bilis ng paglawak ay mas malaki lamang ng kaunti kaysa sa dati, lahat ng mga galaksya, bituin at planeta ay hindi kailanman mabubuo at wala tayo rito ngayon. At para umiral ang buhay, kailangan ding maging tama ang mga kondisyon sa ating solar system at sa ating sariling planeta. Antas ng oksiheno, hidroheno, tubig, ang laki, temperatura, bilis, lapit at chemical na kayarian, ang distansya mula sa araw, ang bilis ng pag-ikot, bilis ng revolusyon, ang buwan, relasyon sa buwan, kailangang maging tama lang ang lahat. Kaya hindi natin masasabing nagkataon lang ito o sa pamamagitan ng evolusyon at may dose-dose ng iba pang mga kondisyon na kailangang maayos na ayusin. O wala sana tayo rito para pag-isipan ito ngayon. Hindi kayang ipaliwanag ng mga siyentipikong ateista at agnostiko ang kahanga-hangang pagkakataong ito. Ang theoretical na pisiko na si Stephen Hawking, isang agnostiko, ay sumulat. Ang kapansin-pansing katotohanan ay ang mga halaga ng mga numerong ito ay tila napakahusay na naiakma upang maging posible ang pag-unlad ng buhay. Kaya aksidente ba o himala ang sansinukob? Anong posibilidad na ang buhay ng tao ay nagkataon lamang na umiral mula sa isang biglaang pagsabog sa kasaysayan ng kosmos? Ang pagiging posible ng buhay ng tao mula sa isang Big Bang ay lubos na lumalabag sa batas ng probabilidad. Kinakalkula ng isang astronomo ang tsansa na may wala pang isang pagkakataon na nasa trilyon. Sa madaling salita, mas madali ito para sa isang taong nakapiring. Sa isang pagtatangka, tuklasin ang isang partikular na markadong butil ng buhangin sa lahat ng mga dalampasigan sa mundo. Meron akong 5 minuto. Ang tsansa na magkaroon ng buhay, gaya ng alam natin, ay parang isang taong nanalo sa 1,000 magkakasunod na loto na nagkakahalaga ng mega milyong dolyar.
matapos bumili ng tig-isang tiket lang para sa bawat isa. Aliluya! Naintindihan mo ba ito? Alam mo, bumibili ka ng isang tiket lang tuwing Sabado at nananalo ka sa bawat pagkakataon ng mahigit 1,000 beses. Hindi nawawala kahit isang linggo. Gaano kaya kadanda yun? Mas mababa ito kaysa sa may tsansa kang manalo sa loto ng ganyan. Hindi malamang maliban na lang kung inayos ito ng isang taong nasa likod ng mga eksena na siyang iisipin ng lahat. At iyon ay ang konklusyon ng maraming siyentipiko. May isang taong nasa likod ng mga eksena ang nagdisenyo at lumikha ng sansinukob. Ang bagong pagkaunawang ito kung gaano kamahimalang buhay ng tao sa ating sansinukop ang nag-udyok sa agnostikong astronomo na si George Greenstein na magtanong, posible kayang bigla na lang nang hindi natin sinasadya ay natagpuan natin ang siyentipikong patunay ng siyentipikong kataas-taasang nilalang? Ayaw nilang aminin ang presensya at pag-iral ng Diyos. Ngunit nang walang intensyon, tila natisod sila sa katotohanan ito na hindi nila maiiwasan. Bagamat hindi relihiyoso si Einstein at hindi siya naniniwala sa isang personal na Diyos, tinawag niya ang henyo sa likod ng sansinukop na iyon bilang isang katalinuhan na may ganitong kahigitan na kung ikukumpara rito, ang lahat ng sistematikong pag-iisip at pagkilos ng mga tao ay lubos na walang kabuluhan. Refleksyon, ang ateistang si Christopher Hitchens na gumugol ng halos buong buhay na sa pagsusulat at debate laban sa pag-iral ng Diyos ay labis na nalito dun sa katotohanan hindi maaaring umiral ang buhay o iba sana ang mga bagay-bagay sa isang degree o isang hibla lamang. Ginikilala ni Davis, para sa akin, mayroong matibay na ebidensya na mayroong nangyayari sa likod ng lahat nito. Tila may isang taong pinininoo ang mga numero ng kalikasan upang mabuo ang sansinukob. Nakakamangha ang impresyon ng disenyo. Konklusyon, ang buong sansinukob ay dinisenyo at gumagalaw ayon sa plano at kalooban ng Diyos. Saan ang sentro ng kalooban at plano ng Diyos? Naiisip mo ba? Maiisip mo ba? Tsak na dinisenyo ng Diyos ang lahat ng ito ng napakasalimot at napakaperpekto. Para lang sa iyo, ililipat ng Diyos ang mga bituin at ang mga kalawakan upang iligtas ka. Nakaupo ka lang dyan na parang hindi ka naniniwala. Nagiging tapat ka dahil hindi ka panipaniwala, hindi ka panipanimala. Ngunit iyan ang katotohanan na si Jesus ay bumaba sa mundong ito upang sabihin sa atin, ako'y naparito para sa iyo. Saan galing? Mula rito, mula sa itaas ng sansinukob. Kung gayon, hinahayaan ba ng Diyos na gumana ang bugong sansinukop para sa ating kapakanan? Nehemias 9.6, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw ang lumikha ng langit ng mga langit, kasama ng lahat ng kanilang mga hukbo, ng lupa at ng lahat ng naroon, ng mga dagat at ng lahat ng naroon. Ikaw ang nagbibigay ng buhay sa kanilang lahat, at ang hukbo ng langit ay yumuyukod sa harap mo. Awit 19.1, ang kalangitan ay nagsasalaysay ng kaluwalhatian ng Diyos at ang kanilang gastos ay nagpapahayag. Ang gawa ng kanyang mga kamay.